In this video, update lang tayo sa crypto market dahil biglang kumambyo pabalik na naman pagkatapos lang ng 2 araw mula nang magtala si Bitcoin at Ethereum ng mga bagong rurok. At sa unahan ng pag-atras na ito ay ang mga Digital Asset Treasury o DAT firms na karaniwang itinuturing na high beta plays ng buong industriya. Kahapon, sabay-sabay din bumagsak ang ganitong uri ng stocks habang dumudulas pa ibaba si Bitcoin sa ilalim ng $117,000 at si Ethereum ay halos kumakapit sa bandang $4,400. Sa gitna nito, malinaw din ang mga signs mula sa Coinbase Institutional na maaaring umugong ang altcoin season pagpasok ng September. At sa Ethereum mismo, umaapaw ang balita, isang record na $3.8 billion na Ethereum ang nakapila para sa pag-unstake na may 15-day waiting. Isang dynamics na may potensyal na parehong magpahina at magpalakas ng price depende sa daloy ng institutional na capital sa mga darating na linggo. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Sa DAT space, nangungunang strategy, dating kilala bilang MicroStrategy sa pagbagsak. Muling nadagdagan ng around 3% ang decline nitong Friday. Sa kabuuan, bumagsak na ito ng around 20% mula sa July high at around 33% mula sa November 2024 all-time high. Ang MSTR kumpara sa BlackRock iShares Bitcoin Trust o IBIT ratio ay bumagsak ng 5.43, ang pinakamababa mula noong March, isang pahiwatig ng tuloy-tuloy na underperformance kontra sa spot Bitcoin ETF na yon. At pagbalik sa mga level na huling nakita noong simula ng taon. Sumabay din sa market drop ang iba pang treasury style names. Ang Metaplanet ay bagsak ng around 9% at ang Nakamoto ay off ng around 12% kasunod ng completion ng merger nito sa Kindly MD para bumuo ng bagong Bitcoin treasury entity. Pero merong outlier. Tumiwalag sa trend ang KULR Technology na umakyat ng higit sa 5% matapos iulat ang second quarter revenue growth na 63% year over year. Ang pinakamataas sa history nito na iniuugnay sa Bitcoin first balance sheet strategy ng kumpanya. Subalit para sa Ethereum leaning treasuries, mas mabigat ang tama. Ang Bitmine Immersions Technologies at ang SharpLink Gaming, dalawa sa pinaka-prominenteng Ethereum strategy firms, ay bumagsak ng around 7% at around 14%. Ayon sa pagkakasunod ni hindi rin pinalampas ang Solana focused plays, ang UPEXC ay sumemplang ng higit sa 9% at ang DeFi development ay mas mababa ng around 5%. Ang mismong mga crypto bellwethers ay malamig din ang takbo, ang Bitcoin na nasa around 117,000 as the time of recording mula sa panandali ang paglipad nito noong Webes papuntang $124,000, isang bagong all-time high. Ang Ethereum ay umatras mula sa pagtulak sa itaas ng $4,800 at ngayon halos nakahawak lang sa bandang $4,400. Sa mas malawak na crypto equities complex, halos lahat ay pula. Ang Riot platform at ang Galaxy ay parehong humina ng humigit kumulang 8%. Ang Coinbase ay bahagyang bagsak ng around 1.6% at kapansin-pansin, ang Circle ay umangat ng around 3.5% matapos ang matagumpay na completion ng secondary share offering. Tandaan, ang DAT playbook, pinangunahan ni Michael Saylor at ng strategy, ay nakadepende sa pagtaas ng leverage ng balance sheet sa pamamagitan ng equity at debt issuance para bumili ng crypto. Kapag bulls, mas malaki ang kanilang naiuuwing gains, pero sa mga pullback tulad nito, mas malalim din ang drawdowns. Kaya't hindi nakapagtataka ang malawakang pressure ngayong nag-pull off si BTC at Ethereum. Habang kumikirot ang mga treasury plays, lumalaban rin ang narrative na posibleng simula ng rotation patungo sa altcoin sa susunod na buwan. Sa kanilang August 14 monthly outlook, inilarawan ng Coinbase Institutional sa pangunguna ng Global Head of Research na si David Duong kung bakit maaaring magsimula ang altcoin season pagsapit ng September. Tatlo ang pangunahing driver na nakikita nila. Una, ang paghina ng Bitcoin dominance mula sa tuktok nito ngayong taon. Kapag humihina ang share ni BTC sa kabuuang crypto market value, makasaysayang dumadaloy ang capital mula sa mga large cap altcoins gaya ng Ethereum at Solana bago tuluyang umaagos sa mid at small cap names. Ikalawa, ang liquidity. Sa pananaw ng Coinbase, gumaganda ang kondisyon ng market para sa alt, mas masikip na bid-ask spreads at mas malalim na order books sa malalaking exchange. Ibig sabihin, mas madali at mas mura para sa mas malalaking players na pumasok at lumabas sa position
direction nang walang mabigat na slippage. Ikatlo, ang sentiment. Kapag mas nakakapanatag ang macro at contained ang volatility, mas malamang nahanapin ng investors ang mas mataas na return sa riskier crypto assets. Sa ganitong setup, posibleng magkaroon ng sustained inflow sa altcoin market, lalo na kung mag-consolidate si Bitcoin imbes na biglang lumipad sa panibagong high kaagad. Hindi nagbigay ang Coinbase ng tiyak na listahan kung aling tokens ang unang mangunguna. Consistent din ito sa naging behavior ng nakaraang cycles kung saan blue chip alts ang nauna bago kumalat sa mas maliit na pangalan ngunit malinaw ang tono. Kung magpapatuloy ang pagbaba ng dominance at mananatiling maganda ang liquidity, may chance ang alt season na umarangkada simula September. Sa year-to-date context, nagpapakita na rin ng divergence ang returns. Ang BTC ay up around 27.2%, ngunit naiwan ito ng ilang malalaki kasama ang Ethereum na up around 37.9% at ang XRP na up around 49%. Sa kabilang banda, may mga laggards. Ang Solana ay halos flat na up around 1.67%, ang ADA ay up around 8.96% at ang Doge ay negative, down around 27.5%. Sa madaling sabi, inihahanda ng mga ito ang entablado para sa mas malawak na rotation kung magtutugma ang timing ng sentiment at liquidity sa September window. Samantala, sa Ethereum staking economics, gumuguhit ng malaking headline ang pagpila para sa pag-unstake, umabot sa 877,106 Ethereum, nakatumbas ng around $3.88 billion ang nakapila para i-withdraw na may 15-day wait time nitong Biyernes. Ang bilang ng active validators ay nasa lampas 1.08 million at ang around 29.5% ang kabuuang Ethereum supply o humigit kumulang 35.3 million Ether ay nakastake. Ayon sa on-chain parsing ng mga analyst, ang pagtaas ng nakapilang pag-unstake ay largely hinahatak ng tatlong pinakamalalaking liquid staking platforms. Nangunguna ang Lido na may around 285,000 Ethereum, kasunod ang ETHFi na may around 134,000 Ethereum at ang Coinbase na may around 113,000 Ether. Sa unang tingin, pwedeng basahin ito bilang signs ng malakihang profit taking. Subalit, binabalanse ito ng lumalakas na accumulation mula sa Ether Treasury Companies at sa spot Ethereum ETF. Sa katunayan, sa datos na nakalahad, ang collectively hawak ng strategic reserve at ng mga ETF ay tumaas ng 140% mula noong May 1 mula around 4,140,953 Ethereum tungo sa around 10,008,263 Ether. Ibig sabihin, mas malinaw na paglipad ng supply papunta sa mga institutional at corporate holders. Isang setup na may potential na sumalo sa sell pressure mula sa mga nag-a-unstake kung magpapatuloy ang daloy ng capital. May isa pang bullish subplot, ang posibilidad ng Ethereum staking ETF. Binibigyan din ng ilang analyst na maaaring nagpapalaya ng liquidity ang ibang investors ngayon upang muling pumasok sa pamamagitan ng mga produktong ito kapag nailunsad. Isang reshuffle ng exposure na hindi nangangahulugang lumalabas sila sa Ethereum market. Sa regulatory timeline, ang final deadline ng SEC para sa approval ay nakaset sa April 2026, ngunit sa isang kilalang ETF analyst, maaari itong mauna at dumating ng kasing aga ng October 2025. Quick price action update naman tayo kay Bitcoin dito sa daily. So pagkatapos nga ng paglipad ni Bitcoin patungong 124,000 all-time high, merong malakas na rejection na nagbigay sa atin ng bearish engulfing pattern. Signs of profit taking from 124K bumagsak sa 117,000. So bumalik lang siya dito sa range na ito at kung sakaling hindi makarecover agad si BTC bago matapos ang week, then magkakaroon tayo ng weekly close na ganito ang itsura, which is para sa akin bearish weekly candle na posibleng maging dahilan para bumisita ito sa 110,000 support area. Makakapag-create siya ng lower low doon. Kaya kailangan ito mag-bounce and create a higher low and retest again the previous high. Yan ay kung meron pang mga bullish catalyst na lalabas na magbibigay ng positive sentiment sa mga investors para maging greedy. Kung hindi, alam naman natin na nagfe-fade yan. May mga nagte-take profit at kung magkakaroon ng hindi magandang balita, then mas mataas ang chance talaga na bumisita ito sa 110,000 price range. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.